Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa isyu ng flood control projects investigations. And we support President Marcos on flood control project probe and investigations at yung kanyang sumbong sa Pangulo na programa. Ang ating Pangulong Marcos ay iniimbestigahan ang mga flood control project na maanomalya at kung sino-sino ang mga kontraktor na siyang may flood control project na kontrata sa pamahalaan. Yan. Ang inilathala ng ating Pangulong Marcos ay nasa 15 na mga construction companies and contractors. Itong gumagawa ng mga flood control projects at di umano ay nagbulsa ng bilyong pondo ng bayan. So kamakailan ay naglathala ang ating Pangulong Marcos ng mga contractors na di umano ay kahina-hinalang nag-corrupt ng pondo ng bayan na sila yung kakontrata ng flood control project na maano-malya. So ngayon ay itong latest na naimbestigahan ng ating Pangulo ay itong sa Kalumpit, Bulacan na defective itong flood control project doon at tila substandard ang ginamit, etc. Hindi di umano ayon sa ating Pangulo yung ganyang proyekto. So yun. Latest, yung bawat mga flood control project na sa tingin nila ay maanomalya, pinupunta ng Pangulong Marcos. Particular yung Kalumpit, tapos yung sa Manila, Marikina. So yung Kalumpit na tingnan niya na talaga hindi tapos, defective, sira-sira. So yun. So ayon sa kanya, hindi naman obra na ganun yung yung proyektong ginawa ng contractor na gumawa ng construction company. So ayon pa rin sa kanya ay complete project ito mga naipasa sa kanya. Subalit walang project or hindi pa tapos at defective. So yun. So yung ipinasaka mo sa kanya ng mga flood control project na mga progress, completed, pero ayun, defective, hindi tapos. So yun yung problema ng monitoring niyan. So yung ating administrasyon ay niloloko ng ating mga ahensya or na nagpapasa ng mga completed project. So yun ang isang malaking problema na dapat nang mapagtutuunan ng ating administrasyon at ng mga ahensya kung papaano yung mga major project, even minor project ay totoong nakukumpleto. Yan. Mula dyan sa pondo ng ating bayan, ano ang ginagasta dyan. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng flood control project investigations ay ating sinusuportahan yung ating Pangulong Marcos sa kanyang pag-iimbestiga at ating hinihikayat ng lipunang Pilipino na magsumbong sa ating Pangulo sa mga flood control project na sa tingin ninyo ay defective o maanomalya o hindi ito ginagawa o na ipagpatuloy at maanomalya na para maimbestigahan ng ating Pangulo at kanyang team o ayun siyang i-assign niya to investigate. So yun. So tayo ay ang ating Human Rights Promotions ay sumusuporta at tayo ay nagsasaboses sa taong bayan ng pagsuporta sa ating administrasyon sa kanyang gagawin na paglimi o pag-investigate ng mga flood control project na kung bakit nagkaroon ng ano ba ang naging progreso nito, bakit yung malawakang pagbaha ay naging ganoon ang pangyayari. Kung mayroon tayong flood control project na
nakapipigil nito para hindi magkaroon ng ganung klase ng mga pagbaha nito mga nakaraang panahon. So ngayon ay yan yung ating yan yung kanyang yung naging pamamahala ng ating Pangulong Marcos ng kanyang busisiin ito ay yun nangyari. Pinapasahan siya ng mga panlulokong mga dokumento. Tapos ay yun, yung mga kontraktor na mga hindi tinatapos yung kanilang ginagawa. Ayan, yan yung kanyang nag-iimbestiga siya ngayon. So, malaking korupsyon sa ating pamahalaan ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos laban dito sa mga kumpanya o trumabaho sa mga flood control projects na yan. Kung kaya't ang taong bayan o civil society at organisasyon na concern ay may malaking tulong na kanilang nai-report sa ating pamahalaan ng mga projects na yan. So malaking korupsyon, bilyon yung sa tingin nila ay nakukurap na hindi naman gumagawa ng mga hindi na ipagpapatuloy yung mga proyekto at matibay, hindi mga substandard, madaling masira at hindi pa talagang kumpleto na gagawin. So ngayon ay ang mga government spending for projects at infrastructure na ganyan ay mahalaga na nagagawa ng lubos at matibay dahil kagaya na nangyaring pagbaha. Tuwing bagyo o malalakas na pag-ulan ay ganyang nalulubog ang komunidad sa bahay, delikado ito sa buhay at nasisira ang ari-arian at kabuhayan, etc. Ang sumbong sa Pangulong linya o yung kanyang website kung saan mai-report yung mga ganyang anomalyang flood control project ay naway palawakin pa ng ating Pangulong Marcos na ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan ay maaaring i-report sa kanyang opisina para maaksyonan lalo na ganyang mga proyekto na may korupsyon na nangyayari. So, maliban doon sa 8888 at 911 action line o at iba't ibang hotline ng mga opisina. So, aside from sa trabaho ng 911, kagaya niyan, may sumbong sa Pangulo. Sana palawakin niya pa yan para hindi lang yung flood control project yung re-report ng mga tao sa kanya na may kinalaman sa korupsyon. Halimbawa yan, malalaking proyekto. At yung taong bayan ay maging yung civil society, so maging talagang magkaroon ng isang mahusay na organisasyon para alamin yung mga ganyang mga kung may korupsyon, kagaya yung mga halimbawa infrastructure sa iba't ibang ahensya. So dapat alamin ng ating mga kababayan yan. And then report, tumulong na rin yung mga media i-report sa ating Pangulo yang ganyang mga anomalya, mga proyekto, halimbawa sa DPWH, kagaya na halimbawa iba't ibang ahensya na nagsasagawa ng mga infrastructures na po pwedeng kumarap ng malaki or iba't ibang mga sangay ng pamahalaan na maaaring malaman na may malaking korupsyon. So i-report agad natin sa Pangulong Marcos para kanyang mapag-imbestigahan. Or else, aside from him, yung Senado natin na po pwedeng umaksyon, maggawa ng probe. Or yun. So, yung ating Pangulo ay tulungan ng ating sambayanan na malaman ang mga anomalya sa ating pamahalaan. Iba't ibang ahensya at para maaksyonan ng ating Pangulo, lalo na malalaking pondo ang involved. So, dapat magbantay ng mabuti ang mga organisasyong sibil sa mga government project at spending kung nagagawa para ma-report sa Pangulo at makitulong din ng media at TV at network. So, yun. So, tulungan ng taong bayan yung ating administrasyon, itong administrasyon ng Pangulong Marcos ngayon at maaaring susunod pa na administrasyon para yung mga anomalya ng proyekto o mayroong korupsyon, so ma-actionan ng ating pamahalaan sa Pangulo, yan Senate, yung mga ganyan para at kung paano ang gagawin para mapanagot yung mga iwalik na mga opisyalis ng gobyerno na gumagawa niyan. So, malaga ang tulong ng bayan dahil hindi rin namomonitor ng ating administrasyon lahat ang mga anomalies ng mga ehensya. Kung sa maaaring naluloko siya ng mga gabinete niya
o naloloko din ng mga gabinete niya, ng mga tauhan nila, o mga opisyal ng mga ahensya sa mga spending at projects na kagaya ng sinabi. Yan na isinusumiting completed project pero walang project or defective and hindi pa tapos. So yan. Kaya malaga yung tulong ng taong bayan para matulungan yung administrasyon o sino man dapat mag-approve. Dahil ba yung sa side ng Pangulong Marcos, hindi niya na monitor lahat. So di ba yung ating administrasyon, may meeting palagi yan with the cabinet members. Siyempre nagpapasa ng report yun nung kanilang mga ginagawa, ine-check na yun. So ngayon, ako yung ordering today, may mga report sa kanya, ganun completed yung mga project, pero hindi, nung kanyang imbestigahan, ayun, mga kulang, mga defective. So kaya maaring siya yung niloloko ng kanyang gabinete, or yung gabinete niya, yung mga sekretary, niloloko siya ng mga opisyalis ng halimbawa DPWH. Yung mga opisyalis doon, nakaupo siya ron, hindi niya checking ano yung proyekto natin dito, yung in progress at aside yung ginagawa ng gobyerno ngayon, yung sa administrasyon gagawin pa lang, at yung in progress. Diba, nakarang administrasyon in progress at iba't ibang in progress, or mga dati na kung i-report sa kanya, hindi niya nabubusisi lahat yun, hindi naman niya pupuntahan lahat. So maaaring naloloko rin siya, at yun ipapasa niya doon sa Pangulo kapag nagme-meeting sila doon sa Malacanang, yung cabinet tsaka yung meeting niya. Ewan kung yung kailan yung meeting noon. Linggo-linggo rin lang ata yung parang sa munisipyo. So ngayon, kapag nagme-meeting sila, syempre nagtitingin ng kung ano yung progreso at gagawin pa lang, di ba? Kung gano'n na ginagawa sa kanila. Yung sa katutak silang naluloko ron. Yung administrasyon, yung kanyang mga gabinete at yung Pangulo ng mga opisyalis ng mga ahensya, di ba? So kung gano'n yung nangyayari, kaya gaya niyan, malawakang pagbaha. Tapos ay may mga completed project pero hindi. So dapat busisiin ng mabuti yung mga opisyalis ng mga halimbawa DPWH, at kung talagang i-found out na yung mga opisyalis na yon ay talagang mga balatuba, abay tanggalin nila yon or kasuhan nila yon para hindi gano'n ng serbisyo na ginagawa nila. Pinagloloko nila ay madali namang kung ikaw ay mahusay na sekretary, titingnan mo yung lalo ng mga major projects. Halimbawa na major projects na talagang dapat na completed, di ba? Halimbawa yung mga infra ng mga ganito, ganyan-ganyan, tapos ay ibibigay sa'yo. So, kung kailangan puntahan mo, pakitaan ka ng mga pictures, ibibigay dapat sa'yo para kompleto naman. Ngayon, kagaya yung flood control project. Papasa sa'yo, ganun. Papasa mo dun sa Malacanang, ganun. Wala, para kayong naging tangan ng Pangulo at saka nung sekretary kung ginaganon kayo nung inyong mga opisyalis ng mga ahensya. So, yun ang maging malaking problema. Isang katutak na engot yung nasa sa Malacanang, iniengot sila ng mga opisyalis ng mga ahensya. Kaya maging mahusay kayo unless kasali kayo doon. Yung mga sekretary kasali doon sa ginagawang kabalbalan ng mga opisyalis nila. Di ba? Kung ganon, kung nakakaluso sa inyo. Or else, hindi nyo naman talagang nililimin ng gusto yun. Kaya maging mahusay para di ba, kapag kayo dapat tinitingin nyo mabuti yung mga proyekto, lalo ng major projects. Ganyan. Dahil ba, ito ngayon yung sa administrasyon nga, napapagawa na napakaraming gagawin. Kagaya rin sa nakaraan, completed na ba yun? Halimbawa, titingnan concerning the projects past, in progress, mula na matatapos ngayon, completed na ba? Titingnan ngayon. Yung sa Pangulo ngayon, may mga proyekto siya, major projects, nakukompleto sa ganun. Halimbawa, na-completed na ba? Tapos susunod na administrasyon, titingnan din yun, di ba? May mga bagong set na naman, secretary. So, yun, ano ba yung nangyayari? So, kaya kailangan mabusisi nila yung mga opisyalis nga, mga ahensya yan, para kung talaga nung kompleto. Or else, saan katuta kayong inihingot ng inyong mga opisyalis ng ahensya, ano ba yung in progress or completed, di ba? Mga ganun. Tapos, makikita mo, ayun, nalunod na yung buong barangay mo, pinapasa sa'yo, ang tingin mo, yung flood control project, makakatulong yan dyan para maibsan yung pagbaha doon, di ba? So, ano nangyari kung dati sila nalulunod sa bahang ganun, ay bakit nang ganun pa rin yung nangyari kung mayroong flood control project? So,
So ngayon, dapat bisitahin na lahat ng Pangulo yung mga binahanga yung nito mga nakaraan at mga dati pa, kung may mga flood control project doon na natuloy at ano ang nangyari, bakit nagkabaha pa rin ng ganun nangyari, or walang flood control project doon, or maanumalya. So yun, kagaya yung binisita niya Kalumpit, binisita niya yung Marikina, na bakit nagbaha sa Manila, ano yung problema. Diba? Sabi niya, marami daw water lily ron, iba mga estero, so yun, mga ganun. So, dapat tingnan po mabuti para makita yung problema. So, di ba? So, kaya sana ay kaya dapat ay yung ating Pangulo ay yung ating administrasyon, mga sekretary, mag-ibayo din ng monitoring. At syempre sa tulong ng taong bayan, dapat ay mayroong ganun na sumbong sa Pangulo, i-report kasi maaaring hindi niya na monitor lahat. Syempre sa dami ng trabaho, ewan ko kung ano yung ginagawa. Dahil monitoring niya talaga dyan, doon sa mga gabinete, papasahan ka ng ganun eh. Siyempre magre-relay ka doon sa gabinete mo ron. Ganun yun, siyempre yung supervising niya. Hindi na niya pupunta isa-isa, unless may yung sariling proyekto niya yung kanyang titingnan doon. Pero yung in progress, siyempre papasang ganun. So ngayon, yan, lulukohin siya ng gabinete or yung gabinete naloko. Papasa sa kanya mga ganun. Diba? Kaya dapat yung gabinete maging malimi doon sa ginagawa ng mga insya. Or else, isang katutak silang imot doon kapag ganyan. Diba? Niloko sila ng opisyalis nila. Diba? Paikutin lang sila. Diba? Mga ganun mga bagay. So, kitang-kita naman yung ating pangyayari kung ganoon ang nangyayari. Kaya, hindi dapat nila palagpasin na sila'y tinatanga noong mga opisyalis nila doon sa DPWH o sino man yung nakikipagkontrata doon sa mga kontraktor. Or, yung ano namang opisyalis ay siyang tinatanga naman ng mga kontraktor. Nasa saan yung defect. So ngayon, tingnan mabuti at alam mo yung mabuti yan kung sino dapat managot dyan sa mga bagay na yan. Di ba? At kagaya nga sinasabi, doon sa mga ilang mga opisyalis sinasabi, abay dapat tingnan kung itong mga opisyalis, halimbawa ng gobyerno na yan, ay nalalagyan para halimbawa yung mga contractor na yan o yung mga construction company ay gumawa ng ganong klase ng mga hindi kompleto or defective. Di ba? Halimbawa, pupunton ang sisi ay doon sa mga kontraktor, halimbawa, or baka naman mayroon yung mga opisyalis ay kakibad ng mga kontraktor, halimbawa, or else niloko din sila ng mga kontraktor. Merong mananagot kung ganoon talaga maiimbestigahan na mayroong problema yung mga kinumpleto nila at nagsisinungaling sila to complete the project. Bakit mayroong completed project? Kung halimbawa, kung ako sa commission holder, bakit may completed project na inano yung DPWH doon sa secretary na ipapasa sa Malacanang? Hindi mo ba tiningnan yung ginawa ng contractor mo at pinasahan ka ng completed project dyan? Tapos i-report mo completed, di ba? So mayroong parang sabuatan na agad kung ganoon yung i-report, di ba? There should be hindi niya tiningnan, mayroong pagkakamali siya. Dapat, once na sinabi ang completed project, titingnan niya yung pupuntahan yung mga proyekto, lalo na bilyong-bilyong pondo ang ginagasto, para malaman niya in his own eye at mga dokumentong gagawin doon. Kung kaya i-videohan niya yon, pipicturean niya para yun ay makasama sa report na ito, kompleto to. Lahat ng anggulo, di ba? So, yun. Mga ganun mga bagay. Pero, bakit may completed pero or whatsoever ka na mga nangyayari, bakit ganun? So, ngayon ay nakabunto ng CC doon sa mga kontraktor. Hindi yung kontraktor pala manluloko, halimbawa ganun. So, kaya tingnan mabuti, busisihin kung nakangino ang problema. Kung sino sa kanila yung nanloloko, nagiging corrupt, di ba? At kung mayroon nalalagyan doon sa pamahalaan. Kung may nalalagyan, siyempre kakasuhan dapat siya. Ganun. So, yun. At, so, kaya yung ating taong bayan, maging mapagmatsyag yung iba't ibang mga siya para kung ganun mga major project yan. Ganito po yan. At yung ating naman pamahalaan, pakinggan yung mga ganun, lalo na bilyong pondo yan, di ba? So, halimbawa, DILG o sa local government, kanila nga actionan yun, dapat. Di ba? Tapos, kung sa Senate,
probe, di ba? Or sa Pangulo, iimbestigahan niya, action niya, halimbawa DILG, Senate, paimbestigahan lalo, then kasuhan ng Sandigang Bayan o mga ganon, di ba? Ombudsman. So ngayon ang ating Commission on Audit at Senado at Kongreso maging aktibo din at transparent in probe at investigation na ginagawa nila laban sa mga tiwali. Sa pamahalaan, ang kanilang gawain ay malaga to check corruption practices sa ating pamahalaan. So isang malagang trabaho ng Senado at Kongreso ay yun, mag-imbestiga ng mga tiwali sa gobyerno, sa ating lipunan. Yan, na alamin kung bakit may mga ganon, di ba? Yung probe, talagang maging mahusay, hindi pa magkapakit ka lang doon ng i-imbestiga. Dapat mayroon talaga na-imbestiga at mayroon kayong naipapakulong ng mga anomalya, mayroon talagang ginawang mali, di ba? Yun. At may napapatunayan, di ba? So, yan, at hindi halimbawa, didiin mo lang yung tao, gano'n, politika. So, yan ang mabigat doon. Dahil kapag politics ang nairal, ay talagang kahit walang ginawang masama, kakasamain, di ba? So, yan. So, ngayon ay muli, sana ay nakapagsabolsa naman ang human rights promotions sa linggong ito. Hinggil dito sa ating pagsabolsa ng harapan ng tao mula din sa isyong ito natin tinungayan na flood control project investigation ng ating Pangulo at doon nasumbong sa Pangulo. So, yun. At muli ay magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana patuloy tayong pagpalain, protektahan at ng ating banal po. Sama-sama tayong mabuhay ng mabuting balita. At sana yung ating pamahalaan magabayan kayo ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Yan. So yun, at yun yung ating pamahalaan ay mamamayan ay yung pamahalaan mamahalaan mabuting matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya, at yung ating mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, suportahan yung pagpapawira ng human rights, good governance, fair justice. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, ayon sa karapatan, patas yung hustisya, so hindi tayo naagrabyado. Sa gayon, ay makapamumuhay tayo ng maunlad mapayapa. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan, sa ating mga pinaniniwalaan mula sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.